Gano'ng kakapal yan? Gano'ng kakapal yan? Maniniwala ba kayo na kumita ko ng ganito? Panoorin niyo tong vlog na to. Never mind the mess. I'm currently decluttering. And ano ba yung susunod natin? Nakapag-ayos na ng setup ang Mami Krish nyo. Oo, dahil dyan, ito na po yung mga ibibenta natin. So, ang goal ko, mabenta ko lahat to. Okay? So, ito yung mga ito yung mga pampaganda, yung mga nabili ko sa Thailand, sa Taiwan, sa Korea, sa Sephora. Ayan, magpapascoopability tayo. Bali, ang bala ko. Kung anong kasya sa tabo, 500 pesos. Ito, mga pre-love na mga damit. And bags. Ayan, isasama ko na din. Eto, mga videohan ko pa pala yan. O, anyway, fingers crossed. Sana maka-generate tayo ng maraming anda dito kasi kung ano man yung mapagbebentahan ko nito mga bagay na ito, yun yung gagamitin kong kapital. Paiikutin ko yun, titingnan ko kung saan ako dadalhin. Okay. Kasi may mga bagay pa ako na naiisip na pwede kong pag-investan. This time, hindi na ako mag-i-invest sa ibang negosyo. Mag-i-invest na ako sa sarili ko negosyo. Pero ang iniisip ko kasi mag-digital products para wala kaming inventory, logistics, and stuff like that. And also, by selling all of these things, ang goal ko kasi mga 80% or mga 50 to 80% na mga gamit ko, maibenta ko na kasi hindi ko naman nagagamit. I always wear the same things, sa totoo lang. And I always use the same products. I always go for the same bag. Ganon. So, ang bala ko, maging mas mindful sa mga binibili. And at the same time, makaipon tayo ng, ng sapat na panggastos at saka sapat na pangkapital sa ating mga susunod na negosyo. Hello! Welcome to another day, another live selling. Tayo po ngayon ay nagvo-vlog. Yes! Ito po yung ating mga napak na ng mga orders kahapon. Ito yung mga ilalive natin today na sana mabenta na natin para magkaroon tayo ng space. And ang goal ni Mami Krish kasi ngayon, mag-declutter tayo ng mga as many items na hindi ko nagagamit. Nasayang naman, alam ko nangungulekta ako ng makeup. Pero lately naisip ko na I always go for the same items. Tapos, ang nangyayari, baka ma-expire lang. Oo, ang dami kong stock, multiple stock. Diba? Nung nakaraan, ang dami kong stock na Nivea. Tapos, expired na mga binili ko pa sa Korea. So, sabi ko, ay, gawin natin, dispose na natin lahat. So, dahil dyan, meron tayo, ang tawag ko dito ay special scoop. So, 500 lang to, oh. O, diba? Pero para tayong draw lots. Kailangan, ito ang ating magiging sistema dito. Kailangan mag-send na po ang ating mga kababayan. Oy, by the time you're watching this vlog, baka wala na to. Ayan, may pa-Gcash tayong ganyan. So, unahan sila na magmamine gamit ang special code for the Scoopability. Okay? So, sa ating Scoopability Live, kukwentaho ko kayo sa isa sa mga budget videos natin kung magkano ang total ng sales natin. And I'm very proud of myself because I'm finally letting go of items na I don't really need, I don't really use para mapunta na sila sa mga bago nilang master. So, ayan na ladies and gentlemen. Napak na po namin yung mga huling orders. Konti na lang yun nandun. Siguro mga 4 na peraso na lang. Pero ang mahalaga dyan, tingnan nyo to. O, diba? Lumuwag. Teka, buksan ko ng ilaw. O, lumawag na tayo dito. Dito yung dati nakalagay. So, may extra space na si mami nyo. Kakagawa ko lang ng intro na nakita nyo at the beginning of this video. Kaya nagugas ako ng kamay. Maglo-lotion lang ako. And at the same time, disclaimer ha, ganito yan. Hindi ko talaga alam kung kumita ako ng ganong kalaki. Sa totoo lang. Eh, ang tanong, magkano makikita mo, Mami Krish? Let's be more specific. Ayon sa nasusulat dito sa aking budget planner. Kita nyo ba? Oh, ayan. Screenshot nyo na. Oh, ganito. Noong January 12, talagang sinabayan ako ng aso sa labas. Nakakaloka. Noong January 12, yun yung first day na live selling ko. Kumita ko, total sales, 45,000. Pagkatapos, noong January 14, nag-live sell ako ulit. Kumita ako doon, total sales. Nalilito kasi ako minsan doon sa term na kinita at saka yung sales. Okay, total sales, 22,000. January 15, nag-live selling ako ulit.
Nag-generate yon ng total sales na 14,000. Tapos, nung January 20, nag-live selling ako ulit. That's 19,000. Tapos, January 21, nag-live selling ulit. Nabulol na siya. Nag-live selling ako ulit. 16,000. Tapos, nung sinigil ko na lahat ng bumili sa akin ng shipping fee, kasi sinagot ko yung shipping fee habang pinaproseso namin ng logistics, nakapagpadala pa ako sa account ng another 6,000 pesos. Eh di ngayon, hindi ko kinompute. Compute natin. 45 plus 22, 14, 19, 16 plus 6. That's a total of 120,000. I-multiply ko nga para makita nyo. 122,000 pesos. O, diba? Okay. Ngayon, bigyan ko lang kayo ng backstory. Noong 2023, nag-start ako ng negosyo na ang gusto kong mangyari, parang ano lang siya, parang pinaghalong mystery box na pasabay. Ganon. Tapos, every time kasi nagta-travel ako, ang dami ko nabibiling mga ano-ano, tapos pag sinishare ko sa vlog, ang dami mga viewers na nagsasabi, Mami Chris, sana magbenta ka niyan. Mami Chris, saan mo nakita itong ganito? Ang daming questions na ganyan. So, naisip ko, ba't kaya hindi ako mag-curate ng what I call mga pampaganda? So, noong unang beses ko siya ginawa ng 2023, collection siya ng mga kung ano-anong mga kung ano-anong pampaganda na nabili ko sa Korea, na nabili ko sa Thailand. Tapos, the following year, may mga binili rin ako sa Taiwan. Bumalik ako ulit sa Korea. Bumalik ako ulit sa Thailand noong 2024. So, noong 2023, the first... Ang gulo ko na ba? Ang gulo ko na magkwento. O, ganito, balikan nga ulit natin. Noong 2023, noong unang beses ko siya ginawa, hindi ko masasabing kumita ako. Hindi ko rin masasabing na offset ko. More like parang nalugi. Parang nalugi pa nga ako kasi ang daming natira. Tapos, ang daming mga operational costs. Ganyan. O di, here comes 2024. Minsan din matigas talaga ulo ko eh. Sabi ko, gusto ko talaga na magpasabay business kasi gusto ko na habang nagta-travel ako, ganyan, kahit pa paano na-offset ko yung travel expenses o di naman kaya parang ang dahilan ko kung ba't mag-travel is nagpapasabay business ako. So, tinry ko uli. Sige, punta na naman siya sa Thailand. Di na naman siya natuto. 2024, mas malaki yung nalugi ko. As in, malaki. Nakakapanghina. Parang, hindi ko na kasi siya kinompute exactly kung magkano siya. Kasi, nung nakikita ko pa lang na parang hindi nag-a-add up yung mga bagay-bagay. In-estimate ko na lang, safe to say na, siguro yung nalugi ko is, hindi pa kasama yung 2023, yung nalugi ko na 2024. Enough para travel kami abroad ulit as a family. Mga ganung figures. So, 6 digits. Ayan, bala na kayo. Hulaan nyo na lang sa comments. Di ayun na nga. So, dahil doon, ang dami kong mga na-accumulate na mga kung anik-anik. At the same time, ang dami kong damit. Ang lagi ko lang naman sinusuot, itim na pang itaas, pajama na silk, o di kaya yung cargo shorts, ganon. Tapos na-realize ko, ang dami kong damit. Ang dami kong damit. Fashion vlogger ba ako? Ano ba ako? Trendsetter? Kaya sabi kong ganyan, what if? Ako lang naman to. Total, at the beginning of 2025, sobrang cluttered ng isip ko. Hindi ko alam saan ko kukunin yung mga pambayad sa bills, ganyan. Benta ko nga muna to para lumuwag-luwag yung aking space, makapag-isip ako, tapos mas klaro yung mga bagay-bagay. So, here comes 2025. Dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng klarong isip, sa kagustuhan kong makahanap ng anda, sa kagustuhan ko na luminis-linis yung paligid ko, nag-declutter ako ng aking mga natirang stocks from all the pasabay, mga pampaganda, mystery boxes. Yung mga hindi ko na ginagamit ng mga makeup, yung mga na-swatch ko lang, ginawan ko ng video, yung mga damit na nasuot ko lang sa events, yung mga damit na hindi ko naman talaga kulay, ewan ko ba't ko binili. So, pinagsama-sama ko sila lahat. At yun na nga, doon na po nang galing yung 122,000. So, the question is, kayo na lang tatanungin ko, sa tingin nyo kumita ba ako? Kasi, hindi ko alam. Siguro kung pagbabasihan natin yung timeline, nalugi ng 2023, nalugi ng 2024, 2025, boom! Biglang nagkaroon tayo ng anda.
Kung yung taon or yung oras, hindi pa rin kasi dami kong ginugol na oras at panahon dun sa... So, ayun. Pero dahil meron akong some sense of positivity, siguro isipin ko na lang na, sige, kumita. Pag sinasabi ko na kumita, natatawa ako. Hindi ko alam kung niloloko ko yung sarili ko. Ano ba? Pero here's another kwento. Here's another story na I would like to share with you. I have no idea if I have filmed the video talking about this story. Pero the thing is, back in Kopong-Kopong, about more than a decade ago, when I came back sa Manila after doing some voluntary service sa Mindanao, I came home sa Malabon na totally broke. As in, nga. Ganon. Wala talaga. And I'm just so thankful to my parents kasi kaloka. Buti na lang, tinanggapan nila ako pa uwi. Buti na lang, hinayaan mo na nila na sagot nila yung mga expenses ka. Habang ako'y bumabangon. Pero thank you so much, Mama and Papa, if you're watching this video. Pero malamang hindi sila nanonood nito. Anyway, so going back to the story. Nung sobrang walang-wala ako, it's the same business model. Yun ba yung sabihin ko? Or it's the same strategy na ginawa ko. Nahirapan ako magsalita sa retainers ko. Basta, it's the same business model, business strategy na ginawa ko. Na before ako nag-voluntary service sa Mindanao, ang dami kong sapatos. I think, siguro mga 25 to 30 pairs of shoes. Tapos, mga fashionista ang mamigus nyo nun. Di ang dami kong mga damit-damit. Sabi ko, kailangan kong gumawa ng paraan para magkapera ako. So, at that time, binenta ko yung mga willing ako to let go. Hindi ko na nga lang maalala kung magkano yung exact amount na na-generate nun. Hindi ko maalala kung 2,000 ba or 3,000. Basta sobrang proud ako sa sarili ko noon na sabi ko, I see potential. I see potential na baka pwede kong gawin. At that time, hindi pa uso yung online ukay-ukay. Like what I'm telling you, this was back in, I did my voluntary service 2008, 2009. This could be sometime around 2009, 2011. Parang ganon. Basta between yung mga panahon na yun. So, matagal na to. So, ayun na nga. Ang ginawa ko nun, nagpunta ako, from the money na na-generate ko, mula dun sa pagbebenta ko ng mga dideclutter ko na damit, nagpunta ako sa mga ukay-ukay na yung mga favorites ko na places. Yung mga favorites ko, as in yung mga stores na go-to ko. Pumunta ako doon, naghanap ako ng mga magaganda pang mga clothing pieces. Tapos, nilaban ko. Dinadowny ko pa, girl. Tapos tsaka ko siya pinost online. Bumili ata ako ng mannequin noon. Sayang, sana makahanap ako ng picture. Pero kung wala, sana, bala na lang kayo kung maniniwala kayo sa akin. Di ayun. And, naalala ko at that time, meron Japanese bike. Akin ba yung Japanese bike? Sa tatay ko. So, kapag may order sa akin, hindi pa kasi uso nun yung mga JNT. Parang nung time na yun, parang LBC pa lang ang meron. So, kapag meron umu-order sa akin ng mararami, syempre lahat ng mga umu-order sa akin galing sa Facebook ko kasi may Facebook na nung time na yun. Magbabike ako, tapos imi-meet up ko sila dun sa mall sa may letre. Or minsan, imi-meet ko sa kung saan mang kanto, tapos nakalagay sa parang paper bag na brown, yung ganyan. Ay, sayang, sana ikap photos! Alam nyo, kung nandun kayo sa punto ng buhay nyo na ngayon, you're struggling, please take photos para kapag nandun na kayo sa sumakses ka na-imagine mo na di parang ganon, diba? Pag dumating ka na dun sa point na feeling mo, may narating ka, ang sarap balikan, sayang! To make the long story short, ganito siya. Kung gusto mo talaga, makakahanap ka ng paraan. And kapag desperado ka na talaga, makakaisip ka ng mga ideas. Biglang ma-flood yung utak mo na, pwede kong gawin to, pwede kong gawin yan. Basta, the thing is, mahirap din kasi kung nandun ka sa punto ng buhay mo na masyado kang nakikinig sa sinasabi ng iba at saka masyado kang, ang tawag dito, obsessed sa image mo. Ako, ever since, ang importante lang sa akin, makahanap ng pera. Sa kahit anong paraan yan, basta hindi ako nagbebenta ng laman. Pwede rin, magbenta ako ng isaw, tsaka barbecue, tsaka mga
baga, gano'n. O, ayun. Basta hindi kayo masyadong concerned sa image nyo at yung ginagawa nyo naman na paraan, medyo may dangal naman ng konti. Ayan. Makakahanap kayo ng mga kliyente. Makakahanap kayo ng pwede nyong bentahan. At kikita ka talaga. And believe what you can do. Totoo yun. Kapag, ako nga, pag nadadasal ako sa Diyos, lagi ko sinasabi na, alam nyo naman po na masipag ako. Alam nyo naman. Siguro naman, no? Siguro naman po, sa tinagal-tagal ko sa mundong ibabaw, alam nyo na kung paano ako magtrabaho, kung paano ako maniwala sa sarili ko, kung paano ko ginagawa na lagpasan kung ano yung kaya kong gawin. All I needed ay yung magkaroon ako ng direksyon, inspirasyon, and magkaroon ng opportunity para patunayan ko ano yung kaya ko. And I'm just so thankful. Thank you po. Kaya dasal ako kagabi, sabi ko, thank you, Heavenly Father. Hindi mo naman talaga ako pinababayaan. Kasi minsan talaga, hinahayaan niya lang talaga ako na magkamali, na matuto. Hinahayaan niya lang ako na patunayan yung sarili ko. But at the same time, hindi talaga ako pinababayaan. Thank you po. Salamat po. Dahil dyan, ladies and gentlemen, napahaba na naman yung kwentuhan natin. And hopefully, kahit pa paano, medyo nakatulong sa inyo itong video na to para pagaangin yung pagaangin yung bulol, pagaangin yung inyong mga loob. Sa kung ano man yung financially you're going through right now, just believe on what you can do. Maniwala ka. Gulatin mo sila. Mangutang ka pa. Joke lang, huwag kayong mangutang. Gulatin mo ang sarili mo. Patunayan mo na kaya mo. Yun lang. Thank you for watching. And I'll see you again on the next vlog. Bye!